Ang alamat ng pakwan. Humigit kumulang sa 300 taong namalagi sa Pilipinas ang mga Kastila. Layunin ng Espanyang sakupin ang mga katutubo. Naging kasangkapan ng mga Espanyol ang Katolisismo upang lalong mapadali nila ang pamamalakad dito. Bagamat sa Limasawa, Leyte nagdaos ng unang misa, may isang paring Kastilang nagngangalang Padre Novelas ang nakarating sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sinikap niyang kumbinsihin ang mga katutubo upang maging Katoliko. Upang magawa ito, pinag-aralan niyang makapagsalita ng kanilang wika. Madali naman siyang natuto. Sapagkat matagal na ring sumasamba sa mga anito ang mga katutubo, hirap na hirap si Padre Novelas na manghikayat. Lalong pinagsikapan ng paring Kastila ang pagtuturo ng buhay at mga aral ni Hesukristo. Binigyang diin niya ang pagpapasakit ng anak ng Diyos. Isinalaysay niya ang pagkapasan sa krus upang iligtas lamang ni Jesus ang mga makasalanang tao sa daigdig. Sapagkat misyonero, marami ang naliwanagan sa katotohanan. Pero kahit marami ang sumunod sa itinuturo ng paring Espanyol ay may isang barangay na bulag pa ring sumasamba sa mga anito. Ito ang barangay na pinamumunuan ni Datu Diliwario. Ayaw ng datong paniwalaan ang mga aral na itinuturo sa Katolisismo. Sa labis na pagkagalit, ipinadakip mismo ng datu sa mga nasasakupan ang misyonerong nangangaral, sapagkat batay sa turo ng Katolisismo ay nagpasan ng krus at ipinako sa kabundukan si Hesukristo. Ito rin ang parusang ipinataw ng di binyagang datu sa paring Katoliko. Awang-awa ang maraming katutubo sa pagpapasan sa krus si Padre Novelas. Ang maalikabok at baku-bakong lansangan ng Nueva Ecija ay kangyang dinaanan. Sa bundok ng mga anito, na ngayon ay kilala bilang bundok ng Carabalo, itinindig ang krus. Habang nagbabaga ang araw, ay isinakripisyo ng misyonero ang abang buhay. Katulad ni Kristo, isang matulis na sibat ang tumapos sa hininga ng paring Katoliko. Ang sariwang dugo sa dibdib nito ay mayamang umagos sa lupang pinagtindigan ng krus. Matapos ipapatay, ay hindi mapalagay si Datu Diliwario. Naalala niya ang itinuturo ng misyonero na si Jesus, daw ay muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Upang makatiyak, isinama ng datu ang pinakamatapat na kawal nang dumating ang 3 gabi. Kinimbal sila ng katotohanan, ang bangkay na kanilang iniwan ay nawala sa kanyang kinapapakuan. Napaluhod ang datu kasama ng kawal. Inalala nila ang mga aral na itinuro ng misyonero tungkol kay Kristo. Taos-puso silang humingi ng tawad. Sa kanilang pagyuko at pagluha, ay may napansin silang munting halaman sa lupang dinilig ng dugo ng kabanalan. Ang nasabing halaman ay nagbunga ng animo makinis na ulo ng paring misyonero. Kapag biniyak mo ay may lamang tila mapulang dugo ng kabanalan, matamis at nakaalilas ng uhaw. Magmula noon, ang nagiging Katolikong datu ay lagi nang dumadalaw sa pinagpakuang kabundukan. Ang panata niyang iyon ay kalakip ng pagtanggap ng kaparusahan sa malaking kasalanang nagawa niya sa paring ipinapatay. Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman, ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan na nauwi sa pakuan na ngayon ay naging pakuan. Iyan ang pinanggalingan ng alamat ng pakwan.